pagdating ng Panginoon. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Panimula. Patuloy ang kaguluhan ng kapatiran sa Tesalonika, kaugnay ng hinihintay na pagbabalik ni Kristo. Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika ay tumatalakay sa paniniwalang naganap na ang pagdating ng Panginoon. Itinuwid niya ang isipang ito sa pamamagitan ng paglalahad ng bago magbalik si Kristo, aabot sa sukdulan ang kasamaan at kalikuan sa pangunguna ng isang mahiwagang katauhang tinataguriang ang suwail at siyang sasalungat kay Kristo. Binigyang diin ng apostol na kailangang sila'y manatiling matatag sa pananampalataya sa kabila ng ligalig at paghihirap. Dapat silang gumawa para sa kanilang ikabubuhay tulad ng ginawa niya at ng kanyang mga kasama at magtiyaga sa paggawa ng kabutihan. Kabanatang 1. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa iglesia sa Tesalonika, mga hinilang ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Hesukristo. Dapat kami magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagkat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanim sa iglesia ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos, na kayo'y ariing karapat-dapat sa kaniyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aaliwin niyang kasama namin pagbabalik ng Panginoong Hesus mula sa langit, kasama ang makapangyarihan niyang mga anghel. Darating siya sa gitna ng naglalagablab na apoy at parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at ang hindi sumunod sa mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang magiging parusa nila ay wala hanggang kapahamakan at pagkawalay sa Panginoon at sa kaniyang kalwalhatian. Mangyayari ito sa araw ng kaniyang pagparito upang tanggapin ang papuri mula sa kaniyang mga hinirang at ang parangal ng lahat ng nananalig sa kaniya. Kabilang kayo roon sapagkat tinanggap ninyo ang mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo. Lagi namin kayong isinasama sa aming mga dalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo. At ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Kabanatang 2. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanik namin sa inyo mga kapatid na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating ng araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag o kaya'y sulat na galing sa amin. Sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kaninuman. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili. Papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipapahayag na siya ay Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na sa inyo ito nang ako'y kasama ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano iyon. Ang suwail ay lilitaw pagdating ng taktang panahon. Palihim nang kumikilos ngayon ang kapangyarihang ito at mananatiling gayon hanggat di na alis ang humahadlang. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. Kung magagayon, pupuksain siya ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakasisilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating. Lilitaw ang suwail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang na tanda at kababalaghan. At gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak, mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon. Nagpapasalamat kami sapagkat hinirang niya kayo upang maunang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong nagpapabanal sa inyo at ng inyong paniniwala sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigay sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa
ang lahat ng mabuti. Kabanatang 3. Sa wakas, mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at dakilain ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Idalangin din ninyo na maligtas kami sa mga buktot at masamang tao, sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Tapat ang Panginoon. Binigyan niya kayo ng lakas at ililigtas sa diablo. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na ginagawa ninyo at patuloy na gagawin ang mga sinabi namin sa inyo. Akay nawa kayo ng Panginoon tungo sa pag-ibig sa Diyos at sa pananatili kay Kristo. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kaninuman na hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalita naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Tandaan ninyo at iwasan ang sinumang ayaw sumunod sa mga tagubilin namin sa sulat na ito upang siya'y mapahiya. Ngunit huwag naman ninyo siyang ituturing na kaaway, sa halip pangaralan ninyo bilang kapatid. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang sinawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sa inyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo, ang sumulat ng pagbating ito, binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sa inyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Panimula, si Timoteo ay isang kabataang Kristiyanong taga Asia Menor. Griego ang kanyang ama at Hudyo naman ang ina. Siya ang naging kasama at katulong ni Pablo sa pamamahayag ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo. Sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo, 3 pangunahing paksa ang tinalakay. Una, ang sulat na ito'y babala laban sa maling turo sa iglesia, tulad ng paniniwala na ang mundo ay masama at matatamo lamang ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga kaalamang lihim at sa pagsasagawa ng ilang alituntunin, gaya ng di pagkain ng ilang uri ng pagkain at di pag-aasawa. Nilalaman din ng sulat ang mga tagubilin tungkol sa pamamahala at pagsamba sa loob ng iglesia, lakip ang paglalarawan sa uri ng karakter na dapat taglayin ng mga pinuno at mga naglilingkod sa iglesia. Sa dakong huli, pinayuhan niya si Timoteo na maging mabuting lingkod ni Hesukristo at pinalalahanan sa mga pananagutan niya sa kapwa mananampalataya. Kabanatang 1. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos na ating tagapagligtas, na si Kristo Jesus na ating pag-asa. Kay Timoteo, na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumayo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaan buhat sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Gaya ng pamanhik ko sa inyo nang ako'y papunta sa Macedonia, ibig kong manatili ka sa Efeso, sapagkat may ilang tao roong nagtuturo ng maling aral. Iutos mong sila'y tumigil sa ginagawa nilang iyon. Pagsabihan mo rin sila na huwag nang pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at di matapos-tapos na talaan ng mga angkan. Ito'y pinagmumulan lamang ng mga pagtatalo at hindi makatutulong sa ikatutupad ng panukala ng Diyos. Panukalang nalalaman ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng tagubiling ito ay pabukalin ang pag-ibig buhat sa pusong dalisay, malinis na budhi at tapat na pananampalataya. May ilang tumalikod sa mga bagay na ito at nagumon sa walang kabuluhang pakikipagtalo. Ibig nilang maging guro ng kautusan gayong hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi, ni ang mga bagay